9 signs na may mga trauma ka pang hindi gumaling. Welcome back to Pinoy Mind Tips. Lahat tayo ay may mga pinagdadaan ng hirap sa buhay at may mga bagay na dumating sa atin na tila ba hindi natin kayang lampasan na nauwi sa trauma at nakaapekto sa ating overall mental health. Ano nga ba ang trauma at possible bang hanggang ngayon ay pinagdadaanan mo pa ito? Well, today we're going to share with you 9 signs of unhealed trauma at kung ano ba ang trauma therapy na kailangan nating gawin upang tuluyan ng mahil ang ating puso at isipan sa mga hindi magagandang experiences na dumating sa ating buhay. So get ready and make sure to watch until the end of the video, lalong-lalo na sa huling 3 signs na maaaring pinagdadaanan pa natin. Bago tayo pumunta sa unang sign, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng trauma. Ang trauma ay resulta ng isang overwhelming amount of stress from a situation that exceeds one's capability to cope na minsan ay nauuwi sa anxiety and depression. Kagaya na lamang ng pagkamatay ng isang taong malapit sa ating puso, end of a meaningful relationship, o kaya naman ay rejection na natanggap natin mula sa ating mahal sa buhay. Marami pang dahilan kung bakit nauuwi tayo sa trauma at minsan akala natin na okay lang tayo pero sa totoo lang ay pilit nating nilalabanan ang sakit and we tend to pretend na maayos na ang lahat sa ating buhay. Pero hanggat hindi pa nawawala ang trauma sa buhay natin, ay lalabas at lalabas ang mga signs na ito, lalo na kapag ang dinadala natin ay isang childhood trauma or abandonment issues. Number 1, you have a strong fear of failure. Lahat naman siguro tayo ay nakaramdam talaga ng takot, lalo na ang mga takot na baka mag-fail tayo sa lahat ng bagay. And it's a normal part of human nature. Gayunpaman, ang sobrang takot na mag-fail can also be unhealthy, lalo na kapag naging dahilan ito sa pagkawala ng ating motivation to succeed. Marami tayong mamimiss na magagandang opportunity sa buhay at dahil din dito ay mawawala ang ating passion o mga ambitions na gusto nating abutin. At ang nakakatakot dito ay maaring mauwi ito sa pagiging perfectionist at pagiging insecure sa sarili. Ayon sa mga eksperto, ang pangunahing dahilan umano ng pagkakaroon natin ng isang strong fear of failure ay dahil sa mga past experiences natin o mga unresolved trauma that causes us to have a negative belief in ourselves and internalize our shortcomings. Kaya naman kung ikaw ay nakaranas ng sign na ito, ay malamang meron ka pang unhealed trauma na kailangan mong i-overcome. Number 2, you have a strong fear of success. Isa pang sign na meron tayong unhealed trauma ay ang pagkakaroon natin ng strong fear of success. Naranasan mo na ba napigilan ang iyong sarili sa pag-abot ng mga bagay na gusto mo? Hindi dahil takot kang mag-fail o takot kang baka hindi mo ito maabot, kundi takot ka na baka ano ang mangyari kung sakasakaling ang maabot mo ito. Ayon sa mga eksperto, the tendency to unconsciously sabotage your own chances of success is often associated with a traumatic childhood experiences at ang sign na ito ay common sa mga taong na-abandon o yung mga taong bata pa lamang sila ay naiwan na ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga ganitong signs sa buhay mo, ay maaring dumaan ka pa sa isang trauma. Bago tayo magpatuloy, please like and subscribe for more psychological tips and tricks that can help you better understand yourself and others. And don't forget to turn on the notification bell to keep you updated for new uploaded videos. Number 3, you need to plan for everything. Pinaplano mo na ang lahat ng gagawin mo kahit next year pa ito mangyayari. Ganito ka ba? Well, wala namang masama dito. Ayon sa mga eksperto, most of the time, ang taong dumadaan sa sign na ito ay gusto na laging in control siya sa lahat ng bagay to the point where it starts to become unhealthy. Lahat ng mga gagawin mo bukas, next week, next year ay pinaplano mo na. Maging ang mga damit at mga damit ng dadalhin mo ay gusto mo nang nakaredy na at kapag hindi natuloy or whenever things don't go the way you expect, nagiging frustrated ka at laging nadidisappoint sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa iyong sarili. Ito ay nagpapatunay lamang na meron kang distrust sa iyong sarili at maging sa buong mundo in general. Ang kagustuhan mong makontrol ang lahat ng bagay is most likely rooted in a traumatic experience na nangyayari sa past mo that help you feeling helpless and vulnerable. Number 4, you resist positive change. Kapag mayroong mga bagong opportunities o mga gandang bagay na dumarating sa buhay mo, ang unang pumapasok sa iyong isipan ay, tatanggapin ko ba ito?
Kahit na alam mo namang maganda ito at may positive impact sa buhay mo, ay nagiging suspicious ka pa rin. Meron kang feeling of shame or guilt kapag hinahayaan mo ang sarili mo na mag-grow, ma-attach sa ibang tao, o maging mag-celebrate lamang ng sarili mong success. At mas komportable ka pa kapag ikaw ay nasasaktan, na-reject or even abandoned. At ang mas worst ay mas ini-expect mo pa itong mangyari sa buhay mo kesa sa mga positive na mga bagay. Well, kapag ganito ka kung mag-isip o ganitong klase ka na pagkatao, ay maaring dumaan ka sa isang unresolved trauma. Mahirap para sa iyo ang tumanggap ng mga positive changes sa buhay at minsan ay ikaw pa mismo ang nagre-resist sa mga ito because deep down inside, you feel like you don't deserve to be happy. Number 5. You often hurt yourself or others. Do you sometimes push your loved ones away and isolate yourself whenever you have to deal with a problem? O kaya naman ay nasasaktan mo ang iba at ang sarili mo kapag nakaka-experience ka ng intense emotions? Ayon sa mga eksperto, kapag tayo daw umano ay nasasaktan pa sa isang unhealed trauma, ay minsan nasasaktan natin ang ating mga sarili o ang mga taong mahalaga sa ating mga buhay at madalas hindi natin ito napapansin. We become emotionally volatile, out of control, and overly sensitive dahil hindi pa talaga nag-heal ang sakit ng ating mga past experiences kung kaya't sobrang sensitive natin sa lahat ng bagay. Para lang itong isang sugat kapag hindi pa tuluyang magaling ang sugat mo sa paa, sa kamay, o sa kahit saang parte ng katawan mo at aksidenteng nahawakan ito ng iyong kaibigan o maging ng sarili mo, ay talaga namang mararamdaman mo pa ang sakit nito. Ganon din ang sakit sa puso na dulot ng mga past experiences. Kapag may isang salita na nakatrigger at nagpaalala sa iyo sa masamang experience na yon, ay madalas nagiging dahilan ito ng pagsakit ulit kahit pa sobrang tagal na ng panahon nangyari yon. We lose our temper, break things, and may even resort to self-harm. Ang sign na ito is often caused by emotional abuse. Hindi ito isang mental illness, kundi isang seryosong bagay na kailangan bigyan ng atensyon. Number 6. You struggle with low self-esteem. Studies have shown that patients with PTSD or post-traumatic stress disorder often suffer from low self-esteem and feelings of worthlessness. Napakaraming paraan o mga experiences na naging dahilan ng pagbaba ng pagtingin natin sa ating mga sarili, lalong-lalo na kung galing pa mismo sa ating early childhood experiences. Physical or emotional abuse, abandonment, and rejection can lead us to question our own self-worth at maaaring maging dahilan kung bakit hindi tayo confident sa ating mga sarili, lalong-lalo na kapag ito ay ginagawa ng mga mahal natin sa buhay. Nagiging mababa ang ating self-esteem dahil hindi natin naranasan ang totoong pagmamahal mula pa noong tayo ay bata pa lamang, kung kaya't ang tingin natin sa ating mga sarili ay kulang tayo sa lahat ng bagay. Number 7. You have difficulty concentrating. Ang trauma ay napakaraming damaging psychological effects at isa na nga rito ay ang pagkakaroon natin ng difficulty in concentrating. Kung ikaw ay nakaranas ng mga blackouts o kaya naman ay nakakalimutan mo minsan ang mga bagay na bago mo palang ginawa at madalas hindi mo nagagawa ng maayos ang mga kasalukuyan mong ginagawa dahil hindi mo alam kung saan magsisimula, ay malamang isa ka sa mga taong dumadaan pa sa isang unhealed trauma. Ang inyong utak ay hindi magawang makapag-concentrate dahil naaalala mo pa rin ang sakit ng mga past experiences mo. Number 8. You have trouble asking for help. Halos lahat ng mga taong dumadaan sa iba't ibang forms of abuse or mistreatment ay nagkakaroon ng hard time in asking for help. Mas pinipili na lamang nila na manatiling nasasaktan o nahihirapan kesa humingi ng tulong sa iba dahil natatakot sila na baka hindi rin sila matulungan o ma-reject sila, lalo na sa mga taong malapit sa puso nila. Ayaw rin nilang makita ng iba na sila ay weak o may pinagdadaan ng hirap sa buhay, kung kaya't pinipilit na lamang nilang labanan ang mga struggles na meron sila. Ang iba naman ay hindi komportable na pag-usapan ang mga struggles nila sa buhay dahil nahihiya silang ibahagi ang mga weaknesses nila sa ibang tao. Kaya naman kung ikaw ay nahihirapan sa pag-open up ng inyong struggles at sinasabi mo sa iba na okay lang ang lahat sa iyo kahit ang totoo ay hindi, malamang isa ka sa mga taong may pinagdadaan ng trauma sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa rin naayos. Number 9. You have unexplained symptoms. Do you feel more anxious and panicky than before? Nahihirapan ka bang mag-enjoy o mahalin ng mga bagay na noon ay masaya ka namang gawin? Nawala ba ang iyong ganang kumain? O nahihirapan ka bang matulog sa gabi? If you have been suffering from these unexplained psychological symptoms lately, malamang ikaw ay dumadaan sa isang psychological trauma, ang pagkakaroon ng anxiety,
depression, panic attacks, frequent flashbacks, nightmares, and emotional distress ay common lamang sa mga taong merong PTSD or post-traumatic stress disorder. Kung isa ka sa mga taong dumadaan sa mga signs na ito at totoo nga na dumaan ka sa isang traumatic experience, ay mas maiging mag-reach out sa taong makakatulong sa iyo. Yung matatawag mong totoong kaibigan na pwede mong sabihan ng mga pinagdadaanan mong hirap at sakit sa buhay. It would also be best kung magpatingin ka sa isang mental health care professional and get the help you need to get better dahil hindi biro ang pagkakaroon ng isang traumatic experience. Hindi dahil kinalimutan mo na ito ay hindi na ito babalik sa iyong isipan at hindi ka na maapektuhan dahil ang mga ganitong pangyayari sa ating buhay ay minsan hindi basta-bastang nawawala, lalo na kapag ito ay nagdudulot ng sobrang sakit sa ating mga puso at isipan. You need to heal in a positive and healthy way before you can ever truly move forward in life and find some peace of mind. Napaka-importante ang mental health awareness upang maging sigurado tayo na maayos ang lahat sa atin at mas maging successful tayo sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. At dyan nagtatapos ang ating video tungkol sa 9 signs na may trauma ka pang hindi gumaling. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong gusto rin malaman kung sila nga ba ay dumadaan pa sa isang unhealed trauma. For more related videos, click on the link below. Thanks for watching and God bless!